walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload. Charot! So ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka pa ng hotdog. Charot! So yan, so kamusta naman ang araw ninyo? Thanks God, ang bilis ng araw. Tomorrow, Friday na. So nasa ika-6 na tayo ng September. So yan, so talagang ang bilis talaga ng araw. Tapos next week, syempre exciting to dahil ang ating pambato sa Miss Cosmo ay pupunta na ng Vietnam para mag-compete doon ng Miss Cosmo. So ano bang inaasahan natin kay Atisa? Syempre inaasahan natin yung malaking pasabog sa kanyang arrival doon sa sa Vietnam. Dahil naniniwala ako na talagang magpapaandar talaga ng bonggang-bongga ang isang Atisa Manalo. At sa ngayon, wala tayong naririnig sa kanya, di ba nananahimik siya. Dapat nga kahapon kasabay siya sa send-off ng mga kandidata na nag-send off katulad ni Miss Aura, Miss Asia Pacific at Mr. Globe. Pero kasi since na si Atisa Manalo siya, so may sarili siyang send-off na ibibigay ng The Miss Philippines. Kasi ibang level kasi ang Atisa Manalo. Alam mo yun, yung para siyang lalaban ng Miss Universe talaga. Para sa mga tagahanga niya, syempre, bibigyan talaga siya ng isang napakaganda at bonggang treatment. Hindi yan isasabay dyan ng basta-basta lang, ganon. Syempre, Atisa Manalo yan. So, mataas yung expectation ng lahat dahil syempre, si Atisa Manalo ay alam naman natin na nag-first runner-up na to sa Miss International noong 2018. So, ngayon, isa to sa mga, kumbaga parang sinasabi nga ng tao, kung noon nakuha niya mag-first runner-up, ngayon kaya niyang manalo. Diba? So, yon. At hindi lang yon, syempre, talagang suportado siya ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo ba guys, kung ilan na ang boto ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo, umabot na ng 1.1 million ang kanyang boto. So, hindi na rin nakahabol yung mga kalaban niya. Charot. So, yon talagang nga. Doon pa lang sa botohan na yon, nakita na kung gaano kalakas ang Pilipinas at yung suporta. Ayun yung importante. Kasi syempre yung support ng Filipino people. Kaya lang, ang nakakalungkot, syempre, si Cambodia lumalaban. But kung ititignan mo ang lahat ng boto ng mga kandidata, si Atisa talaga yung pinakamadami. Yung like umabot nga ta ng 150 pataas, parang ganon. Yung 150k yung like niya. So, ganun kaboga, ganun kadami. Tapos yung mga kalaban niya, konti lang. So, ibig sabihin, si Atisa Manalo talaga yung tinatawag na impactful beauty. O, di ba? Hindi impacta, impactful beauty. So, doon pa lang sa title na yon, talagang masasabi ko, pasok talaga si Atisa Manalo sa banga. So, yon. Ang tanong nun lahat, ibibigay ba ng Cosmo kay Atisa Manalo ang corona? Depende yan kung ano yung makikita nila kay Atisa. Alam nyo guys, sa totoo lang, it's about destiny din kasi. Kung si Atisa ay nakatakda na maging Cosmo, ay mamapasa kanya yung corona. Pero mukhang malinaw naman ang sinasabi ng universe. Kung iisipin mo ang linaw ng sinasabi ng Miss Universe. Kasi, dito sa laban niya, sino makakaisip na si Atisa Manalo ay ipapadala sa Miss Cosmo? 'Di ba? Since 2019, 2022 hanggang sa kasalukuyan, iniisip natin sana mapadala na si Atisa Manalo sa universe. At yung sumali siya dito sa Miss Universe Philippines, talagang sinasabi talaga ng lahat ay Miss Universe Philippines to. At kahit sa social media, sinasabi yun ng lahat pero nagkamali tayo kasi ayun nga, si Atisa Manalo is for Miss Cosmo. So doon pa lang sabi ko ay parang nakatakda talaga tong maging Miss Cosmo. At ngayon nandito siya, ayun na yun. So yan. So nakakaloka, no? So ito daw bang pinalalunan ni Meji Cruz at saka yung ilalabanan ni Atisa Manalo ay iisa. Hindi po. Hindi sila parehas. Yung kay Meji is Miss Cosmo World.
Yung kay Atisa Manalo, international yata. Ganon. Actually, sinasabi nila walang Miss Cosmo International, Miss Cosmo lang. Pero parang feeling ko, may international siya, ganon. Kasi merong Miss Cosmo Philippines, Miss Cosmo ganito. So, parang feeling ko meron siya Miss Cosmo International. Anyway, so magkaiba yon. Kaya lang, ayun nga sana walang Miss Cosmo World. Kasi, nagmukha tuloy siyang parang, ay, familiar na sa amin yung title na yan. So, yon. So, ngayon, parang Miss Cosmo, kaya kasi kinuha yung pangalan ng Cosmo. Dahil, ang Cosmo kasi, ano to tawag dito, ang ibig sabihin ay universe. Yon. Another term siya na word ng Miss Universe, ganon, ng universe. Kaya ginawa siyang Miss Cosmo. Kasi nga, itong organization na to, talagang plano niya na pantayan talaga ang Miss Universe. Gumawa sila ng sariling pageant na katulad ng Miss Universe. At kung iisipin mo nandiyan si Paula Sugar, ngayon nga sinasabi nila si Steve Harvey daw pwede daw baka daw maging host this year. At ngayon daw inaano din daw si Catriona Gray. Sabi ko, kung totoo man to lahat ng chikang to, bongga, talagang talagang ginagawa na talaga nila na, alam mo yon, nasa plano na parang ay gawin tong Miss Universe, ganon. But ang aabangan na lang natin dito guys, depende na lang talaga yan sa pageant nila. Kung ano yung production, gaano ba kabongga, tapos yung mga music, bongga ba? Kaya lang kasi sa Vietnam, alam na natin, pag Vietnam, maraming mga ek-ek. Sabi ko nga, sana ang gawin dyan ng Cosmo, katulad ng, yung total, nandiyo dyan naman si Paula Sugar, di gawin na nila yung katulad ng ginagawa ng Miss Universe. Ganon yung production. Sana nagpatulong itong may-ari kay Paula Sugar kung paano ang gagawin doon. Kasi pag nakuha nila yon at ganon yung ginawa nila, ayun na yon. So, bongga na talaga siya. Siya na talaga yung ipapalit sa universe. Ganon! Kaya ngayon, yung ginawa ngayon ng Miss Universe, nako, malaloka ka dyan dahil pwede silang papaubin. So ngayon, dito sa Miss Cosmo, malaki yung highlights talaga ng Pilipinas. Ang Pilipinas talaga yung makikita mo na pwedeng maging highlights dito. Kaya lang, hindi ko lang alam kung kakagatin to ng may-ari kasi pwede din mangyari ay gawin lang runners-up ang Pilipinas tapos kumuha ng ibang winner. Alam mo yun, kasi hindi naman natin kilala yung mga kandidata. Baka merong impactful talaga dyan na maging impact sa coronation night, di ba? So, hindi natin alam. Basta siguro ang maganda na lang dito, support tayo, tapos ipagdasal natin si Atisa. At sana talaga, ang lahat ng ginagawa ni Atisa ay, alam mo yon, maging talaga, swak doon sa laban niya sa Miss Cosmo ngayong taon na to. So yun, ayun yung talagang gusto kong mangyari na sana maging swak, sana maging kabog, sana maging panalo para ang ending ay syempre corona para sa atin. So yun. So sabi ng ganon, wait lang tayo sa magiging resulta ng ng Miss Cosmo. At sa ngayon, gusto ko lang iparating sa inyo lahat na meron na tayong 1.1 vote para kay Atisa Manalo. Sabi ko nga sa mga hindi pa nakakaboto, boto lang kayo, punta kayo sa page ng Facebook page ng Miss Cosmo. Ado doon yung picture ni Atisa Manalo. Hanapin ninyo, i-vote po ninyo, and then ayun, saka mag-comment na rin kayo. Ang daming share, ang daming like, pero yung comment hindi tayo nag-swak. So, siguro mas maganda yung comment kung halimbawa 150k, yung like, yung reaction 150k, dapat yung comment 150k din para balance, di ba? Yung share naman kasi share yan ng share, kaya mas tataas siya. So, yon, good luck sa atin lahat at good luck sa ating pambato na si Atisa Manalo. Syempre, we are excited na para sa compete niya. At syempre, bago ko makalimutan, gusto kong magpasalamat sa lahat ng bumoto. Kung sino ka man, maraming salamat sa suporta na ibinibigay mo
kay Atisa Manalo. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating bansa dahil hindi lang naman si Atisa ang inilalaban natin dito, kundi ang Philippines. So, yon. Kaya kung ikaw ay nag-share at ikaw ay nag-like at comment doon, ibig sabihin, ginawa mo talagang part ka ng Miss Cosmo at part ka ng laban ni Atisa Manalo dito sa Cosmo. At maraming salamat sa iyo. So, yan. Kasi syempre, nag-effort sila, ginawa nila yung best nila. Pasalamatan naman natin ng bonggang-bongga. Yun yung importante. Kapun ka. So, yan. Kasi syempre, wala naman nagpapasalamat sa kanila. Kaya ako na magpapasalamat sa kanila para kay Atisa Manalo. Pero sa 20 guys, magkakaroon uli ng botohan. Ayun yung lahat ng number 1. So, syempre, ang gagawin na natin dyan ay sana magtulong-tulong tayo sa bayanihan. Magtulong-tulong tayo para sa laban ni Atisa Manalo. So, yun. At ipagdasal din natin. So, ikaw ba guys, ang tanong ko sa'yo, tingin mo ba kay Atisa ba maibibigay talaga ang corona ng Miss Cosmo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Or gusto kong makuha yung opinion mo. So, yan. So, guys, maraming salamat. Syempre, sa support at pagmamahal na walang sawa na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo rin po ang notification bell para updated tayo dyan. So, yon. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you, guys.